So, mga kababayan, ma'am sir, this is Jamda, Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 5, March 2, 26. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa Maya Mr. Donut Farmers Plaza sa may Socorro, Cubao po yan. At dadalhin po natin sa Maya St. Mary's College St. Mary's College sa may Mother Ignacia Avenue. Paligsahan Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, private vehicle, ha? Hello po, ma'am. Ma'am, hindi ako makaano, may parking fee yata dito. May parking fee yata to pagka pumasok ako dito. Nasaan po ba kayo? Dito sa may papasok may gate may parkingan. Nandito po ako sa Mr. Donut. O nga po, ma'am. May parkingan kasi yata ito, ma'am. May parking fee. Opo, meron po. May ibig sabihin magbabayad po ako dito? Ay, hindi ko lang po sure. Kasi po usually po pag nagpapagrab po ako, dito po sila dumadaan sa kay police station. Umiikot po ata sila. Sir, pick up lang po. Sir, pick up lang po. Wala free? Ano ba yan? Thank you. Enjoy your stay. Andito na po ako, ma'am. Saan po kayo? Kung ano. Hello po, good morning po. Ano po? Wala, baka singilin tayo dun eh. Okay lang po, sige po, ako na lang po mag-ano. Usually po kasi, doon ako pinipick up talaga, umiikot sila. Saan dito? Opo, sa mismong harap po, umiikot po ata sila. Pero dati, wala namang ano yan. May nakaabang doon na guard pag sinabi yung pick up, diretso na. Ngayon may ano no, may card na. Sige po, okay lang po. Pero tingnan natin, baka pagka wala pong 5 minutes ay 15 minutes yata yun, ako nang bayad. Hindi ko natanong yung guard kanina busy. Hindi ko pala na double check. Nakita niyo naman yung plate number ano? Apo. Ang opinion ko po kaya din nag-strike sila, siguro din po kasi sa production po ng gasoline. Baka po kasi yun din yung kanilang tina-target din. Pero kasi mali din kasi yung ginawa nila na nanahimik ata yung Iran, tas nagpa-strike sila ng ganun.
Kasi ayon sa ano yata, pagkaaral, parang pinakamalaking ano ng langis Iran no? Yes po, malaki po Iran. ang produksyon ng Iran. Iran po ang nagsusupply sa buong bansa. I mean, malaki po ang nasusupply ng Iran. Oo. Kaya po ayun, magkakaroon po niya ng oil price high, panigurado. Apektado po lahat ng bansa dahil sa ginawa ng Pero palagay nyo ma'am, may katotohanan kaya yung mga pinagbibintang naman ng US sa Israel na may banta sa Iran dahil sa gumagawa siya ng ng mga missiles. hindi lang basta-basta missiles, yun yung pang distraction ano na yan, ano na yung sinabi ko kanina? Yung pang distraction po dahil po sa Oo. case. Sa akin po kasi kung ang titingnan natin po kung gumagawa po ang Iran ng missiles, para pong may binitawan si Trump na video, Mhm. nagbigay po siya ng statement na hindi naman po daw makakapag-strike ng missiles ang taga-Iran. Napag-usapan po ata nila yan doon sa kanilang council po ata about po sa ganun. Yan po. Kasi may napanood din kasi akong balita na parang mismong kaalyado mismong sa inside ng US yun, nasabi na parang dinideny naman nila yata yung hindi nila kino-confirm na may ginagawa ata na ang Iran na ano isang missile na yun nga yung sinasabi ano ng klaseng missile kasi yun nakalimutan ko. Nuclear missile. Nuclear, pang Opo. nuclear yun talagang malakas na klase yung uri. Pero kung Saka mayroong mga bali-balita na parang may binatawan yata kasi yung Iran na dati na gusto niyang burahin sa mapa ang Israel. Sa palagay niyo, anong opinion niyo dyan? Parang na ano na yata sa news yun, may binitawan siya na gano'n. kasi po parang ang Israel po at Iran matagal na po talaga silang magkalaban, magkalapit pa po sila na country. Kasi po mostly po din siguro ng mga Iranians matatapang po kasi sila kung buburahin man po sa mapa ang Israel, parang hindi po kakayanin ng Iran dahil po nakakampi na po ng Israel ang US. Tingnan nyo nga po ngayon, nagkampihan sila. 'Di ba po? Kaya po hindi po yun nila magagawa kung sakasakali. So, sa tingin nyo, makatwiran ba yung ginawang pag-atake ng Israel saka US para mapigilan yung paggawa? Hindi po, kasi po mas na-trigger po sila lalo na po at namatayan sila ng pinuno. Namatayan sila ng ng leader. Ilang leader po yung namatay sa nakita ko sa Facebook Parang 5 po ata, tas pamilya pa po nung leader. Syempre po, mas lalo pong na-trigger ang mga Iranians kasi devoted po sila doon sa mga leader. At isa pa may nabalitaan pala, may nakita din ako sa balita na natamaan yata yung isang school din na daan-daang estudyante yata ang ando na nadamay, namatay yata Opo. sa strike na yon. Opo, So ibig sabihin talaga walang kinalaman sa giyera, mas civilian yun. Opo, gano'n naman din po kasi talaga pagka nagpasabog ka. Sa giyera talaga meron talaga na Opo. mga civilian kaya dapat talaga para sa akin din naman, sa sarili kong opinion talaga dapat walang giyera kasi iwasan mo man talaga civilian na sinasabi mo, meron talaga madadami na civilian. Opo. Yung sinasabi ng militar, hindi totoo yun. Merong madadami na civilian. Opo, lalo na po hindi lang sila ang tao sa mundo. Hindi lang po sila ang tao sa community. So, most probably lahat po madadamay. Kahit nga po yung karatig bansa madadamay, especially po kapag sa mga gas, sa oil. Syempre pag hindi nakapag-supply ang Iran, mahihirapang mag-export dito sa Pilipinas, apektado ang Pilipinas. Lahat ng bansa, no? Lahat po Apektado, ng bansa apektado. Kaya po hindi makatwiran ang ginawa ng pag-strike doon sa Iran. Dahil mas na-trigger pa po sila na lumaban. Kasi po parang may binitawan din atang statement na hindi porket namatayan sila ng leader ay matatapos na doon. Mas lalo po silang nagkaroon talaga ng kagustuhan na lumaban kasi syempre nga po
namatayin sila ng leader. Kumbaga buhay sa buhay na yung laban. Talagang gantihan na lang talaga. Opo. So ibig sabihin talaga, Retaliation. ibig sabihin talaga, yung labanan na yan talaga ay talagang hanggang sa kamatayan na, no, ng Iran sa kayang Israel na ano, Opo. which is nagkalyado kasi ng ano ng US ang ano kaya Israel. tumunong doon. Opo. Well, Si ano naman po kasi si Donald Trump, kahit po nung nakaraang may Israel, nagpa-strike din po ata siya. Hindi ko lang po sure. Nagpa-strike din po ata siya para daw po tumigil na yung gera. Iyon, opo, alam ko po yun eh. may ano, parang may nakita akong mga ano, hindi to ano official kasi hindi ko alam kung saan na rin titingin ng mga official na news Yes kasi. po. Kaya ako nagbabase din lang sa mga Facebook at kung ano-ano pa dyan. Pero ano naman, parang official siya na parang binantaan siya or winarningan siya dati ng US dito Iran dahil sa yan ginagawa ng ganyan. Parang may gumagawa Nuclear. doon. Oo. At ngayon hindi yata kasi siya tumigil, so hindi natinag kaya ito na yung ginawa nilang warning na tinutuhanan na. Kung ayun naman po yung allegation, kung sa ganong paraan po pinatigil at tinakot, para po sa akin mali po yung pananakot kasi maraming naapektuhan, maraming namatay na civilian. Oo. Hindi po ba nila naisip na mas na-trigger? Tama. Pero para sa atin talaga, no, mas okay talaga nang dapat pinag-uusapan muna talaga yan, hindi lang dadaan sa ganyan, di ba? Opo. Pero sa kanina kasi hindi. Wala po kasing peace kung hindi pag-uusapan. Nagkakaganyan lang din po kasi talaga dahil po hindi na pag-uusapan ng maayos. Kahit naman po sa normal na conversation lang eh. Kung mapag-uusapan ng masinsinan ng maayos, bakit mo dadaanin sa violence? Bakit mo dadaanin sa gera? Pero kung sa opinion nyo, sakasakali man kung hindi naman natin sinasabing ano, kung sakasakali man na totoo na talagang pinagbabantaan talaga ng Iran itong Israel na kailangan siyang mabura sa mundo, wala siyang karapatang tawaging Israel. Sa palagay niyo po, isang makatao din kayang aligasyon yon or isang mungkahi ng isang leader ng ano, lalo na't nagbabanta na talagang gugunawin daw talaga ng Israel. Palagay niyo tama din yun Hindi ginagawa po niya? yun tama, kaya nga po bakit may tao doon kung hindi naman sila nararapat doon? Kasi po para po sa akin, opinion ko lang din po ha, na bakit sila may karapatan po ba sila na sabihin iyon na bawal na hindi dapat tawaging Israel ang Israel? Eh di ba nga po ganun po yung ginawa, nagkaroon nga po ng ganong bansa. So bakit wala po silang karapatan na sabihin o burahin yung Israel na yun? Kasi wala po silang karapatan doon dahil buhay po ang nandoon, hindi po basta lamang land, di ba po? Kaya nga. At kung babalikan natin ang buong kasaysayan, lalo na sa Biblia, nakasulat na talaga yan na talaga ang Israel ay yun, magkakaroon talaga ng mga ano diyan, pagkukubkub na sinasabi. Kasi yung ano kasi hanggang ngayon yata hindi nila sa ating mga Kristiyano kinikilala natin na talagang yan ang bayan ng Diyos. Pero yung mga karating niya, lalo na siguro yung Iran, ay hindi yata nila talaga kinikilala pa rin hanggang ngayon. No po. So turing talaga nila iskalaban talaga. Pero wala pa din po silang karapatan na sabihin na hindi sila dapat naninirahan o nabuhay doon sa lugar na iyon. Tama. Kaya talagang dapat ito na yan, no? Opo, eto na po yun. Salamat sa maganda at matalinong pagsagot, ma'am. Thank you Ma'am, po. i-upload ko to sa aking YouTube channel at Sige Facebook. po, hanapin ko na lang po kayo, Opo, tatay. Jamda Filipino channel po yung aking Okay page. po. Thank you Salamat, po. God bless po. Ingat po kayo. Thank you po. Sige po, thank you. Ingat po, ma'am. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Ayan, at nakapag-interview tayo ng isang estudyante
isang social worker siya. Nagtatrabaho kasalukuyan at the same time ay nag-aaral sa ganung larangan. So kinunan natin ng pahayag at yan nga yung napakinggan nyo, yun ay ang usapan po namin ay dito lamang po, sarili naming opinion at pananaw lang yan. So wala kaming inaatake ng kahit na sino mang leader o bansa. Kami lamang ay nagbigay ng aming sariling opinion at pananaw. Ay din sunod lamang po yan sa mga nababalitaan natin, sa mga balibalita, sa social media, sa mga balita, lahat po na nangyayari sa ating kapaligiran. Andyan naman yan, recorded naman po yan sa ating kapaligiran na mayroon talagang nangyayaring mga giyera. So sabi ko nga, tayo lamang ay nagbigay ng ating mga opinion at pananaw. Okay, so yan, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Muli, this is John Paren, The Filipino Channel, ang inyong lingkod. Ang inyong napakinggan ay pawang aming mga sariling opinion at pananaw lang po. Ano po? Wala akong pinapatungkulan, wala akong inatake ng kahit na sino man. Paalam po muna pansamantala po. Tutulog.